Paano po pag yung number ang nag-expired kaya hindi na ma-open yung GCash? Pag nawala yung SIM loads, ate, paano makuha yung pera ko? Kasi di ako makatanggap ng OTP at message sa SIM ko. Kasi na-default yung SIM ko. Nasira po kasi ang SIM ko, ma'am. Okay pa rin po pag ganyan gamitin kung way, kaso yung OTP po saan po magsisend? Salamat po. Sana po makasagot. Hi everyone! Welcome back to my vlog! First of all, guys, I just wanna say congratulations and thank you po sa lahat po ng nagko-comment sa video ko kung saan na-resolve po nila yung mga kanya-kanya nilang problem sa GCash. Especially kung paano tumawag sa GCash at kung paano nila ma-withdraw yung pera nila sa na-interrupt na GCash. Guys, bilang bagong content creator, super thankful ako sa mga ganyang comment ninyo. Kasi alam nyo ba na nai-inspired ako na mag-aral pa ng mga iba't ibang problem tungkol sa GCash, and the same time, nai-inspired akong gumawa ng video kahit na super ang hassle ng time ko. Gusto ko talaga siyang pagtuunan ng pansin. Kasi guys, ang sarap sa feeling nung nakakatulong. So ayun, mamaya na tayo magchikahan. Simulan na natin yung topic na to. Guys, so ayun na nga, for today's video, ang topic natin ngayon ay kung paano po ma-recover ang isang SIM card. SIM card na nawala man yan or nasira man yan. Kung meron pang solusyon, teka, tignan natin dito sa video na to kung paano. Sa video na to guys, ang tatalakayin kong network po ay si Globe at si Smart. So, kung ikaw ay may ganitong problema, Globe ka man or Smart ka, so si Globe related na dyan or connected na dyan si TM. And sa Smart naman, connected na po dyan si Talk and Text and si Sun. So, kung isa ka sa may ganitong problema, guys, panoorin mo to. Baka sakali, isa ka na naman sa matutuwa pagkatapos ng video ko. Guys, bago tayo magsimula, talakayin muna natin kung ano ba yung mga konektadong problema, kung bakit gusto nating ma-recover yung SIM card natin. Unang-una, so hindi ko na ilalayo ito sa mga content ko tungkol sa GCash. Ang dami-dami kasing nagko-comment sa mga content ko kung saan ang pinaka number one problem nila is nawala yung SIM card nila. And at the same time, mayroon din namang mga concern kung saan nag-expired na yung SIM card nila or na-deactivated na. So, ano nga ba yung mga pwedeng gawin natin dun sa problema na yan? So, talakayin natin siya dito. Simulan na natin sa Smart, guys. Sa Smart muna tayo kasi medyo mas madali ng kaunti kung paano mag-retrieve sa kanila. So, guys, pumunta kayo sa nearest branch niyo ng Smart. So, kung hindi nyo alam, maybe you can check your Google Map. So, search nyo lang dyan, lalabas naman dyan kung ano yung mga nearest store or branches na merong Smart Office. So, guys, pumunta kayo doon, magdala kayo ng valid ID. Guys, don't forget na tuwing lalabas kayo, palagi kayong magdadala ng mga government valid IDs. So, kung anong mga list of primary IDs natin, ito yung mga like driver's license, postal, UMID, national ID. Ayan. So, at least one siguro, dalhin nyo. So, ayan kasi yung pagkakakilanlan para mas madaling maibigay sa inyo yung SIM card niyo. Punta lang kayo sa nearest branch ng Smart. So, hindi naman sila humihingi doon ng mga other documents other than your ID. So, kailangan lang talaga guys, naka-register yung SIM card ninyo sa inyo. So, sobrang higpit when it comes to the retrieval of the SIM card. Kailangan talaga yung owner mismo yung kukuha po ng ID. Hindi po pwede dito yung representatives. Guys, it's for your own good po. No? Huwag kayong magagalit kung nagiging ganun yung rules nila kasi para rin naman sa inyo yan. Isipin nyo na lang, what if ibigay nila yan sa ibang tao without your consent, diba? So, yan guys, punta lang kayo sa mga nearest branches of Smart. Dala kayo ng valid ID nyo. Then, sasabihin doon, i-request ninyo yung retrieval ng SIM card ninyo kung possible pa ba siya i-retrieve or hindi na. No? So, kay Smart naman, alam ko medyo mas mahaba yung durations ng SIM card kapag hindi mo na nagamit. So, mas matagal. At least, like 6 months, kaya pang i-retrieve sa kanila. So, hindi natin sila masisisi sa mga iba't ibang rules talaga nila when it comes to that. So, yun, dala kayo ng ID. Tatanungin nila kayo doon kung ano yung name nyo, yung number, yung i-match kasi nila yun sa SIM registration. So, yes, may access sila sa SIM registration, guys. So, yan, dalhin nyo lang yun. Bibigyan nila kayo ng SIM card with the same number. Then, yung activation nun, guys, is 24 to 48 hours.
So, dumako naman tayo guys ngayon sa Globe. So, sa Globe, hinuli ko talaga siya kasi medyo mas mahaba yung discussion at medyo mas kabisado ka ng kaunti kapag dating sa Globe. So, ayun na nga guys, magre-retrieve na tayo ng SIM card kay Globe. So, discuss ko na lang din yung tatlong klase dito. So, meron kasing tatlong klase ng problema sa SIM card kay Globe. Unang-una is yung defective SIM card. Si defective SIM card, ito po yung SIM card na still active sa system, pero nabali mo siya, hawak mo siya. Yes, hawak mo siya. Dala mo siya. Bali siya, nabasa, ganyan. Hindi na siya gumagana, nag-iina siya sa signal. So, ito yung tinatawag nating defective. But still active. Meron din naman tayo no lost SIM. Sa lost SIM naman natin guys, ito yung nawala. Kawawala lang. Like, mga siguro, kahapon lang, ng isang araw, ng isang linggo, ng isang buwan. Guys, hindi pwedeng lalagpas tayo ng 3 buwan na higit na wala siyang active transaction or hindi siya nagagamit. Ganun katagal mo siya bago i-retrieve. Guys, hindi mo na i-retrieve. Trust me. Then, yun nga. So, lost siya. Still active pa rin sa system, no? So, basta active sa system, guys, kayang-kaya nating i-retrieve yan. Kayang-kaya nating makakuha ng SIM card na kapareho ng number na yan. Then, the third thing is yung SIM card na defective. So, si defective, guys, ito yung nawala man yan or hawak man yan. Basta sa system is deactivated na yan, guys. Wala nang pag-asa yan. Hindi mo na mariretrieve yan, yes. Alam dahilan kung bakit nangyayari to, guys, napapabayaan yung SIM card. Una, nawala siya. Like, 5 to 7 months, hindi mo siya ni-retrieve. Yung tipong naalala mo na lang, may laman palang pera yon. Naalala mo na lang, collect pala si ganito, ganon. Pero, ang tagal na, like, 7 months, 5 months na siyang wala. Guys, sa system, deactivated na yan. Kapag deactivated na yan, hindi mo na yan mariretrieve. Second, nandyan siya, ginagamit mo siya, still, connected siya sa Viber mo, connected siya sa Gcash mo, hindi nang hihingi ng OTP. Nakaasa ka lang lagi sa Wi-Fi. So, akala mo, yung SIM card mo still working kasi nandun siya Nandun siya sa Viber mo, nandun siya sa Gcash mo. Pero hindi mo alam, deactivated na pala yan kasi puro na lang Wi-Fi or Wi-Fi ang ginagamit mo to access your number. So, hindi yun covered, guys. Kailangan talaga, ang isang SIM card is na meron siyang outgoing transaction. Naloloadan niyo siya, nagagamit niyo siya pang text, pang call sa loob ng 3 buwan. Kasi guys, kapag lumagpas kayo sa 3 buwan, wala na yan. So, kahit pa magwala tayo dyan or anything, guys, hindi na yan mariretrieve, no? So, meron pa palang isa, yung hindi na register. So, sa registration, guys, kailangan ng isang SIM card natin nowadays is naka-register. Kasi kapag hindi talaga yan naka-register, kahit bali-balik rin pa natin yung Globe, hindi natin yan mariretrieve, no? So, ayun yung mga klase ng mga problema kung bakit gustong i-retrieve yung SIM card sa Globe. So, yun kung paano naman siya i-retrieve. Okay, isa-isahin na rin natin, no? So, una, sa defective SIM card. Ito yung defective, ito yung hawak mo but still active. Guys, kailangan dala mo yung SIM card pag pumunta ka sa Globe branches. Ay, oo, tama. Pumunta muna tayo sa Globe branches. Yes, ayan yung number 1 advice ko lagi. Mas maganda na lagi tayong pumupunta or pinaglalaanan natin ng oras. Yung problema natin, huwag tayong umasa na representative na lang lagi. Kasi guys, dagdag abala lang yan, promise. Sigurado ako talagang, ay ano ba yan? Sayang, dapat pala ako na lang pumunta. Yung mga ganong scenarios na. So, ayun, so sa defective SIM card, guys, kailangan dala nyo yung SIM card. So, kailangan may dala kayong ID. Consider it as defective, dala mo. Then, active sa system, pa-check mo muna sa service kung yung SIM card mo ba is still active. You can retrieve or ano yung dapat mong gawin. So, kapag defective lang naman, guys, as long as dala mo naman yung SIM card, may dala ka namang at least 1 government valid ID, mariretrieve naman yan. Bibigyan kanila ng SIM card with the same number. And, ma-activate yun agad-agad. So, kapag, in that case, kailangan, yung mga laman ng SIM card mo na yan, kailangan nakasave na yan sa phone mo. Kasi as in blankong SIM card yung ibibigay nila sa'yo. Yung mga nakalagay sa phone book mo, sa messages mo na nakalagay sa SIM card mo, lahat yan guys mawawala. So, mawawash out yan. Kaya mas maganda kapag pumunta ka dyan, medyo pakiayos mo na yung SIM card mo kasi papapalitan mo siya ng bago. So, hindi gaanong mahigpit kapag defective lang naman. As long as dala mo yung SIM card, working yan, active yan, may ID ka, mapapalitan yan. Pangalawa guys, doon naman tayo sa lost kay Globe, no?
So, sa lost natin, lost SIM card, ito yung nawala or hindi mo na mahanap, hindi mo na makita, na-snatch, yung mga ganyang scenario. So, when it comes to the Globe, medyo may dagdag requirements tayo kung i-compare mo sa Smart. So, kung bakit, guys, huwag mo na akong tanongin. Siguro, dun mo na lang tanongin sa branch, no? Medyo hirap i-explain yan. So, ayun, guys. So, kapag lost SIM ka kay Globe, kailangan magdala tayo ng 2 government valid IDs. So, ano nga ba yung mga primary IDs or priority ID na kinukonsider kay Globe? To pakiilisan na lang. So, siguro naman tatama ako dito sa part na to kasi talagang kabisado ko to. Yan guys, so kailangan natin meron tayong at least one dito sa mga nabanggit ko. National ID, you need SSS, driver's license, postal, and Pag-ibig ID. Yes, Pag-ibig Loyalty ID, kinukonsider to as primary ID kay Globe. So, kapag lost SIM ka guys, at least one dyan. Kailangan meron kang isa dyan na ID. Para lang naman sigurado ka na talagang ma-entertain ka sa kanila. Kailangan talaga nila ng primary ID. And the second thing is kailangan din nila ng secondary ID. Kailangan nila ng 2 ID. So, sa secondary ID is dito na papasok yung mga ibang ID mo katulad ng mga government ID 2 ha. So, hindi pwede dito yung mga student ID nyo or barangay ID. Hindi kasi kinukonsider yun. So, dito papasok sa secondary ID natin yung NBI, passport, PhilHealth, or basta secondary, basta magdala ka na. So, kung wala kami ng secondary, at least primary ID 2. So, yun. Siguro ganun. Mga 2 primary ID. And the last thing is yung affidavit of loss. Guys, don't forget to get an affidavit of loss. Kasi hindi talaga nag-entertain si Globe nang wala po kayong affidavit of loss. So, ito kasi yung pagpapatunay sa kanila na sa inyo nakapangalan yung SIM card. Hindi natin sila masisisi kasi kailangan talaga naman kasi sa mga ganitong scenarios o mga ganitong importanteng bagay, kailangan documented lahat ng mga kailangan nating iproseso. So, guys, sa affidavit of loss, saan ba ito nakukuha? So, guys, punta lang kayo sa mga nagnonotaryo. Legit notaryo, So, sa mga nagnonotaryo, guys, sabihin nyo lang doon, kailangan nyo ng affidavit of loss for the retrieval of your SIM card. So, sa SIM card, guys, kailangan doon sa activated pa rin yung SIM card ninyo. So, medyo sa part na yan, pag medyo nagdududa na kayo kung yung SIM card nyo ba is still active pa or hindi na, pumunta muna kayo sa Globe. Kasi, guys, kahit na sabihin natin may affidavit of loss ka, may valid ID ka, kung yung SIM card mo naman is defective na, napabayaan mo na pala, wala na yun, guys. Hindi na natin yun mariretrieve kahit pa meron ka ng mga requirements. So, yun na discuss na natin sa affidavit of loss, guys. Kailangan sa affidavit of loss natin naka-indicate doon yung pangalan nyo ng owner po. So, kay Globe po, when it comes to the prepaid, hindi po pwede yung representative. So, kailangan po kung nawala yung SIM card nyo, pagtuunan nyo po ng pansin, kayo po mismo yung pumunta. Yan. So, kailangan dala nyo po yung affidavit of loss to government valid ID. Sa affidavit of loss natin, kailangan nakalagay dun yung pangalan mo, pangalan ng owner, SIM card number na nawala, naka-indicate dapat doon. ID na ipipresent mo kay Globe with the ID number. And at the same time, kailangan na ipirma mo yun. And the important thing is yung pangselyo ng nagnonotaryo. Guys, alam nyo ba, sobrang daming nagkakaproblema sa ganito. Kasi, basta na lang, sige pa, notaryo ka. Pag notaryo mo, guys, yung pang notaryo pala neto ni attorney, expired na pala. Guys, sobrang importante na yung pinang-notaryo nila, nire-renew nila, or kailangan updated yun. Yan. So, most of the client ng Globe kasi nagiging cause ng problema is yung pupunta sila doon, kompleto na sila, tapos biglang yung pang-selyo pala nung notaryo, expired na pala. So, nag-i-invalid yun. So, yan yung mga bagay na kailangan yung tandaan para hindi na-hassle. No? Hindi na-hassle yung pagpunta nyo kay Globe, so hindi na kayo pabalik-balik pa. So, yun. So, sa lost SIM, yan yun, yung mga kailangan yung matandaan or alamin. So, yun, punta naman tayo sa pangatlo, guys, no? Dito na papasok yung deactivated SIM card. So, sa Smart man yan or Globe man yan, basta deactivated na yan, guys. Ang isang deactivated SIM card, guys, hindi na po yan nare-retrieve. So, nagiging number 1 dahilan kung bakit na-deactivate ang SIM card is dahil napapabayaan natin siya.
So, maraming dahilan kung bakit natin siya napapabayaan. Hindi natin siya naluludan or nawala siya tapos biglang hindi mo na inintindi, ang tagal mo na bago na alalang i-retrieve pa lang. So, yun guys, pag mga ganitong scenario kasi wala na tayong magagawa dito. Kasi may mga times kasi talaga na akala natin yung paggamit natin ng Viber or ng GCash using the Wi-Fi is connected siya sa transaction ng SIM card. Guys, hindi po. So, kasi yung isang SIM card na yan, kung tama ako, nasa Wi-Fi mo lang yan ginagamit, guys, hindi yan connected sa number Yung number kasi natin, kinukuha lang yan ni GCash at saka ni Viber for the account number. So, hindi siya nagre-reflect sa transaction ng SIM card kung puro Wi-Fi lang ang ginagamit mo. Kailangan guys, naloloadan din natin siya. Kailangan may nambabasa siya or nadedetect siya na outgoing transaction like text or calls. Hindi pwede incoming lang guys, kailangan outgoing. So, yun guys. Kapag ganito yung problema mo, medyo hindi ko na alam kung paano yan i-resolve. Kasi parang ang alam ko talaga, wala nang way para ma-resolve kapag defective na yung SIM card mo. Pero guys, kung ang problem mo ay dahil sa GCash mo, kaya mo pinapanood tong video ko na to. Guys, kung ang meron dyan sa mga nabanggit na yan, yung pinaka-problem mo when it comes to the GCash, baka dito sa part na to ay matulungan kita, no? Kaya siguro hindi ka nakaka-receive ng OTPs, merong iba't ibang klase yan. So, unang-una, nawala na yung SIM card mo, which is mariretrieve mo naman, makukuha mo naman yung OTP mo. So, in that case, i-retrieve mo muna siya. So, kapag nakuha mo na yung OTP, so, medyo sa part na yan, matatapos yung problema natin. Same as defective SIM card. Baka defective lang yung SIM card mo. Pa-check mo muna. So, kapag napalitan na yan, makaka-receive ka na ng OTP dyan. Kapag mga expired na SIM card na po kasi talaga, hindi na po talaga natin yan nare-resolve. Kasi hindi na talaga yan hindi na talaga yan na nare-retrieve. So, on that case, ang magiging mangyayari na dyan, it's either for you to recover your GCash or di naman kaya you're going to call the hotline. Kasi bakit na tayo tatawag sa hotline? Isa lang yan It's either may funds yung GCash mo, ipapalipat mo yung funds from GCash to another GCash. So, tatawag ka na kay hotline dyan. So, magre-request ka ng fund transfer dahil sasabihin mo nga na defective na yung SIM card mo, hindi mo na siya mariretrieve. So, in that case, re-refund nila yan like 3 to 5 days lang. So, ayun. Then, hotline natin kay GCash, guys, 2882. Note ko lang din, medyo mahirap po tumawag dyan sa GCash na yan, lalo na pag hindi nyo po kabisado yung hotline number nila or kung hindi mo kabisado yung kung paano mag-response doon sa kanilang operator. So guys, may ginawa akong video dyan, medyo mataas-taas na rin yung views niyan, 1,000 views na rin at marami namang talagang nag-comment dyan na nakakonect sila sa hotline. Better to watch that video para po hindi kayo mahirapan kumonek sa GCash, no? Guys, don't forget, wag na wag po kayong pupunta sa Globe Store. Kasi guys, hindi po related si GCash kay Globe. Hindi po nila kayo matutulungan doon. Kaya kung ako sa inyo guys, panoorin nyo na lang yung video ko, umupo ka lang dyan sa bahay ninyo, for sure ako makakakonek ka sa hotline niyo. And guys, isang lambing na naman po ako sa inyo para sa video na to. Guys, pa-subscribe po ako ng aking YouTube channel. Marami pa po akong i-discuss dito ng mga topic natin. So, medyo on that part is pagtutunan ko na siya ng pansin kasi talaga namang umuulan ng comments and views. Kaya alam ko na nakakatulong siya. So, kung may problema ka, subscribe ka dito. For sure ako, mariresolve natin yan at inaaral ko palagi yan kung paano ko kayo. So, again guys, thank you so much. Maraming salamat po. See you on our next video. Please subscribe. Thank you.